Mas mabagal ang inflation ng bansa nitong Enero kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, batay sa pinakuling tala ng Philippine Statistics Authority. Bukod dito, bumagal din ang inflation sa pagkain. Yan ang ulat ni Floyd Brands. Mas mura nang magluto ng baon kaysa bumili ng rice mills sa labas nitong nakaraang January 2026 matapos bumaba ang presyo ng ilang pangunahing sangkap, lalo na ang gulay, isda at iba pang seafoods. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal ang inflation ng vegetables at iba pa sa 3.3% mula 11.6% nitong December 2025. Bumagal rin ang pagtaas ng presyo ng isda at ilang seafood sa 7.3% mula sa 9.0% nung nakaraang buwan. Paliwanag ng PSA, nag-normalize na ang supply ng gulay matapos humupa ang epekto ng mga nakaraang bagyo, pagbaha at pag-ulan. Kaya mas dumami na ulit ang produksyon at biyahe ng gulay mula sa mga probinsya patungo sa mga pamilihan kasama na sa Metro Manila. Aminado ang PSA na kahit mas affordable ang mga sangkap sa pagkain, tumaas naman ang presyo ng tinetake out na pagkain dahil naman sa mga ibang kinokonsumo para rito. Yung mga binibili ng mga kababayan natin, di ba parang set million sa mga karinderya, medyo may mga increases na more than 10%. Ang nakikita namin, of course, tumataas kasi yung raw material din, lalo na yung karne ng baboy. Tumataas din yung mga energy, kasi siyempre ginagamit mo yung electricity, maybe renta, kasi yung renta sa place, tumaas din, plus maybe yung wages. Dagdag ni Mapa, kahit na mas mahal na ang pagkain sa labas, posibleng mas marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling bumili na lang ng lutong pagkain kaysa magluto ng pansarili dahil sa kakulangan ng oras. Tulad ni Rondel Raimundo at Marjon na araw-araw bumibili ng pananghalian sa karinderya. Yung time, hindi mo pwedeng bili ng kahit anong halaga yun eh. Kaya yun, kahit papano, na gumagastos kami pero nakakatipid kami sa oras. Maliban sa oras, mas convenient din ito para sa kanila dahil isang budget lang ang kailangan nilang isipin, hindi na nila kailangang isipin ang iba pang gastusin tulad ng LPG at presyo ng mga bilihin sa merkado. Hindi po makasikaso. Solo lang po ako sa bahay. Sa lunch lang po, mahigit 100 din po. Kapag kasama merienda, 150. Sa isang araw po yun? Opo. Sa kabuuan, kahit na bahagyang bumilis sa 2.0% ang headline inflation nitong Enero kumpara sa 1.8% nitong December 2025, makakatipid pa rin ang mga pamilya kung magluluto at magbabaon na lang ng pagkain mula sa bahay. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.